Ngayong araw, July 26, 2024. 22 atletang Pinoy ang nasa Paris, France upang kumatawan sa ating bansa sa dinaraos na Summer Olympics. Sino kaya sa kanila ang makakasungkit ng pangalawang gintong medalya na pinakaasam-asam ng ating bayan? Sapat kaya ang kanilang naging paghahanda upang harapin ang pinakamahirap na hamon sa kanilang buhay bilang mga atleta? Ano naman kaya ang naging tugon ng pamahalaan upang siguruhin na may pagkakaloob sa kanila ang kanilang mga pangailangan? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa inyong paboritong tambayan online. Ako po si Tenten Tugaf at ito ang Teka Muna. Magandang araw po sa inyong lahat. Kapiling po natin ngayong araw na ito ang ating kaibigan, si Ginoong Snow Baduan ng Spin.ph para nang sa ganoon makuha ang kanyang opinion sa topic na i-discuss po natin kaugnay ng idinaraos ngayon na Olympics sa Paris. Pare, bago ang lahat, batiin mo muna yung ating mga kababayan. Hi, Ten, and magandang araw po sa inyo lahat na nasan man kayo sa mundo, and it's a pleasure to be in this show, and congratulations, Idol. Thank you. Sa iyong venture na to. Matagal na ho kami magkasama nito since the Nueva Ecija Patriots era pa. Yeah, oh. No, nagtumulong din ako sa pag-produce ng audios nila before for the venue, di ba? Actually, hindi ito isang interview para sa akin because this feels like a reunion because it's been a while, napakatagal na natin hindi nagkita. Pero bago tayo dumako dun sa ating topic, gusto ko lang kumustahin yung kamao mo, pare. Yung bang kamao mo ay magaling na, magapa ba? Okay ito, hindi ko nga masyado nagamit ito sa fight natin, ano? At parang at least no, na-feel natin how it is being on top of the ring at hindi pala madaling trabaho yun. I was surprised kasi hindi ko sukat akalain na talagang ikaw pala ay may talent sa larangan. Pero alam mo naman yun sa Nueva Ecija, di ba? Oo nga. Basta tayo mga tubong Nueva Ecija, mga Novo Ecijano, palaban talaga. Ang sinutukoy ko po just very recently, si Ginoong Badwa po ay engaged in a boxing exhibition match with a former collegiate cager, si Kaloy. Coach. Paano nangyari yun? Nagkaroon lang kami ng alitan siguro online. Alam naman yun, uso yun, online bardagulan. Mas ayokong tantanan. So, hindi ko na siya pinapansin. So, siguro cloud chasing siya because, I have more followers, I have engagements, di ba, sa page ko. So, ayaw tumigil. So, sabi ko, ano ba gusto mo? Hindi magsuntukan na lang tayo. Ay, kumasa. Una, eventually, ayaw niyang pumirma eh. Diba? Napapayag kong pumirma. Because I used my connections para makakuha ng mga tao na pipirma siya. Eventually, pumirma siya. And then, natuloy nga yung laban. A lot of people were saying na medyo delikado yung laban because he's 6'1". At saka younger than you are. Younger by around 8 years. Diba? And then, I'm only 5'7 and a half. So, talo talaga eh. No? Sa lahat, sa weight, lamang na lamang siya. So, he was like 12 kilos heavier diba, than I am. Pero wala tayong urungan eh, di ba? Nadaya pa nga tayo doon sa laban eh. Diba? Dapat could have been a second round KO, kaya lang. Pero tapos na yan, whatever score you have with him. At least I was able to prove kaya ko umakit sa ring. Na hindi lang, di ba? I walk the talk. Teka muna mamaya, pag-uusapan natin yan dahil alam ko, after that match, meron ka ring hinamon pa na isang personality. Ano yan eh? Parang personal grudge. May kinoffer kaming event, di kami binayaran. And then, nuknukan ng yabang. No? And he keeps on pretending and trying to pursue an image na matulungin siya or in fact, he's not. No? So, I hope lumaban ka kasi yun yung gusto kong last fight. Eh, no? Mas malaki to! 6'3 to. Mas malaki. Tsaka bato-bato yan. Nakita ko na yan eh. Bato-bato pero malambot. Di ba, Redon? Backless. Sige, mamaya pag-uusapan natin yan, Snow. Anyway, ang gaya kanina sa opening, sinabi ko na today, which is July 26, 2024, kasalukuyang idinaraos ngayon sa Paris, France, yung Summer Olympics. Meron tayong 22 mga atleta na magkukumpete dito sa Olympics. Gusto ko lang malaman from my sports analyst perspective, sa tingin mo ba meron tayong chance dito na masungkit yung ating ikalawang medalyang ginto, if at all? Definitely, chances is always there. No? Especially yung ating mga athletes, they've been training, no?
back and forth sila sa iba't ibang mga exposures nila abroad. So I'd like to think, no, may chance pa rin tayo. Although, yung isa talaga na tinitignan natin for a comeback, for a repeat, no, si Heidelin Diaz wasn't able to qualify kasi nga, yung usual na natural weight niya, which was 55, no, na-scrap, no, for this particular edition of the Olympics. No? So he tried to seize qualifying dun sa 59. Yung nga lang, mas basically natural weight yung teammate niya, no? So, siguro we might rest yung our chances here sa boxing, no? Yeah. Definitely boxing, that's a Filipino sport, no? And we have been winning medals left and right sa event na to. At dito tayo iginagalang, although professionally, yung boxing natin is medyo nasa doldrums, no? Wala tayong gaanong mga national world champions ngayon, unlike before during the time of Manny Pacquiao. But definitely, Neste Petesio and then Carlo Paalam, the former silver medalist, no, from the last Olympics. And yung mga medal hopefuls natin dyan. But we cannot also discount the chances of, yung bronze medalist last time na si Yumer Felix Marshall, who's also campaigning professionally and one of the hardest hitter dun sa kanyang division. May chance to improve dun sa kanyang last showing, no? But siguro si Ernest Jan Obiena, but ang worry ko ng kay Ernest, he's performing sa mga European tournaments, but syempre iba pa rin yung challenge, yung physique ng mga kalaban niya na mas mahahaba. At technically, mas na-expose. Although, hindi ko naman sinasabing hindi ganun yung naging training nitong si Ernest Jan Obiena. Pero, di ba, sabi nga nila, bubulag tayo mga Pilipino hanggat kaya natin. How about Kaloy Yulo? Si Carlo Yulo, chances is always there, no, for Carlos Yulo. He was a former world champion, but the problem is personal problems and then issues surrounding yung kanya mga campaigns. No? Yan yung siguro magiging hurdle sa kanya. But knowing his fighting heart, no, and hindi kailangan ng physique dun sa kanyang nilalabanan. Ano, kailangan lang dun talaga finesse, poise, di ba, and proper training siguro and concentration. So may chance si Carlos Yulo, I think, and he can be a favorite, no, to finish in the podium, but hopefully no gold medal. Alam mo yung mga binabanggit mong mga pangalan ng mga atleta, I know for a fact that kilala mo sila personally and yung some of them, siguro mga kaibigan mo. May Most of nakaaway them, nakaaway din. Anyway, hindi biro ang maging atleta dito sa Pilipinas. Alam naman natin na syempre yung government funding is always an issue. Yeah. But meron ka bang alam na ganong problema? Ito bang ganitong problema ay existing pa rin at this point? Sa ngayon kasi, there should be government funding, no? Pero hindi siya dapat diretso. No? Yeah. So, ang setup kasi ng Olympic movement is that yung government, wala siya dapat direct hand dun sa sporting activities ng isang bansa. So, that's why meron tayong IOC sanctioned, no? Yung Philippine Olympic Committee. So from there, yung mga NSAs natin, yung mga sports, no, different sports organizations, like for example, in basketball, the SBP, so under sila ng POC. So and from there, dun ita-transfer yung budget, no, coming from the PSC, tapos doon pa lang ibababa yun. And may mga ibang mga sporting disciplines ang swerte kasi may mga mayayaman sila na international. Sponsor, may mga patron sila, may mga patron. For example, yung FIFA, mayaman yan. Malakas magbagsak ng magbaba ng pera yan, ng budget, particularly dun sa mga countries na gusto nilang ma-develop yung sport, yung popularity ng sport sa kanila. Funding, nagkakaroon kasi ng problema ngayon. It's because one, no, may mga nabago sa batas, tapos may mga dating usual kinukunan ng budget for our national athletes, no, nabago ng bahagya. And bukod doon, may mga issues din sa Philippine Sports Commission natin. Ano? Exactly. Actually, just recently, nagtanggal sila, no, ng 37 employees. It could have been close to 100 kung hindi ko in-expose, no, napigilan. So, may mga ganun eh. Tapos, ang nalulungkot nga tayo, may mga ibang atleta, dadayo sila abroad, ang allowance lang nila $100. Kasi I was able to immerse myself, no, sa world ng mga atleta natin when I trained sa boxing. Yeah. No, not necessarily dun sa pinag-ensayuhan ko. No, kasi because I was able to roam around yung mga quarters ng mga atleta natin. Doon ko nalaman na yung may iba nag-abroad, ang allowance lang is $100. So I asked him, wow, malaki-laki na yan. Kung 12 days ka, so that's about 1,200. Hindi po, all throughout na yun. Sabi ko, bakit all throughout? Eh yung mga
government employees, baka nga katulad ng mga taga-PSC, no, ang allowance yan is $100 per day. Di ba? Ay, hindi, all throughout na po ito. May pinirmahan ka. Tapos sabi niya, wala po akong pinirmahan. Dapat may pinirmahan ka. Di ba? So, ando doon yung mga question eh. Di ba? And sana ito ma-eradicate na to totally. Ang dami nang umupo sa PSC, di ba? And laging may mga isyong ganyan, no? And sana ang dalangin lang natin na maayos ito kasi yung sports natin, the PSC is there para maitaas yung antas nung, not just sporting no, in the country, but also yung level ng ating mga atleta. Kasi sayang yung kanilang mga effort eh. Saka nakakita, idol, pag dinalo mo yung quarters nila, kinakain nila noodles, instant noodles. Di ba? Anong protina, anong sustansya makukuha ng mga yon? Yung mga kalaban natin na kinakain, di ba? Sushi, di ba? Beef, left and Steak. right. Oh, steak, di ba? Tapos tayo, noodles. Di ba? Makita mo, cup noodles. I want you to dig deeper dun sa binanggit mo na POC NSAs. I know for a fact na, and this is a common knowledge, yung politicking sa mga NSAs talagang bantad. So can you let us know? Ang mahirap kasi dun sa anong mga sistema NSAs, dito? ang mahirap kasi dun sa setup ng Philippine sports ngayon, no? Within one NSA, may politika. Di ba? And then among the NSAs, may politika. Di ba? So, Sa POC, may politika rin. yun nga, open naman tayo to talk to POC President Bambol Tolentino, na kaibigan na natin, since he's been with cycling, no? Kasi cycling, isa sa mga sport na inaano natin. Yun nga yung gusto niya sana maayos. Kaso left and right, may mga issues. No? So, beyond his control yan, kasi para kang teacher merong 42 plus ka na mga estudyante, hindi mo kontrolado yun. And ang isa pa kasi dito is, may ibang mga mayayaman, for some weird reasons, pumapasok sa pagmamanage ng sports. For some reasons na hindi ko alam. But basically, syempre, pag nasa NSA ka, may power ka, may influence ka, may kontak ka abroad, ma-expand mo yung business mo. Di ba? May mga politiko pumapasok din dito. Di ba? Na ang dami na nga nasa table niya, sa kanyang trabaho, sa pagsiservisyo sa bayan natin. And yet, di ba, sumisiksik pa sila dito. Wherein, pwede naman na sana nating i-allow yung mga tao na more capable to handle yung mga trabaho na yan. Which could have, brought something better para sa mga atleta natin. Ang ibig lang sabihin talaga, kapatid, in itself, talagang may problema yung ating May problema. yung industriya May ng problema na sports. kailangan talagang masolusyonan. And siguro, ang maganda dito is yung mga officials natin, talagang mag-usap-usap. And then, alamin nila, i-direct nila, i-jot down nila kung ano yung mga dapat talagang direksyon na takboyin ng Philippine sports. Kasi, on and off tayo di ba? May mga lalabas na mga talent, like for example, Heidelin Diaz, Manny Pacquiao, mga generational talent. Generational talent, Tapos, ang tagal na ng kasunod. Ang pinag-uusapan natin dyan, which brings me to my next point, yung grassroots development ng Philippine sports. Nitong nakaraang Lunes, doon sa State of the Nation address ng Pangulo, merong 1 minuto halos doon na, syempre, alam naman niya yung pagdaraos ng Olympics, di ba? Pero ang binigyan diin niya doon, parang gusto ata niyang lalong patibayin pa yung diwa ng palarong pambansa. Ano ang kahalagahan nito, kapatid? Kasi isa sa legacy yan ng ama niya Unfortunately, for the program, it could have produced lots of talents na baka nung araw pa naka-gold medal na tayo. We cannot say that, no? Pero may programa kasi yan, may nutrition, andyan dyan lahat no? And then yung map out yung magiging plano para sa mga training and participations abroad ng mga atleta, and some of the products, di ba, were Lydia De Vega Mercado, Elma Muros Posadas, yes. di ba? So, itong mga athletes na to talagang nag-perform. Lydia De Vega, eventually, the late Lydia De Vega, eventually became Asia's sprint queen. And then, Elma Muros Posadas, ang tagal ng kanyang reign as long jumper. Pero natapos yung peak ng mga ito, mid-90s. Di ba? Kailan ba pumasok yung kalaban ni Pangulong Marcos? 1986, 1987. So, in other words, may politika agad. Di ba? Yung gintong alay, pinatay. Kasi legacy ng Marcos to, patayin natin. Di ba? When in fact, hindi dapat. Kasi sports to Pwede, you can change the title, di ba? But the system, siguro you can improve, pero wag mong totally at all patayin. Pero, meron pa bang fire? Meron pa bang impetus yung mga kabataan ngayon to get themselves into sports? May mga challenges no? May mga attraction kunyari ng mga e-games. Actually, dinidevelop na nga ito into formal competitions and sports. Yeah.
But basically, yung talent search natin, yung grassroots, lagi namang meron eh. Lagi tayong, di ba, kompleto, punong-puno. Yung palarong pambansa na ginanap sa Cebu, punong-puno. Di ba? So, ang dami nagpa-participate. Marami pa rin talaga ang into sports, especially coming from areas na mga rural ba? Di ba? Kasi dito sa Maynila, ang dami mo ng distractions eh. Ang dami nang umaagaw sa atensyon ng mga kabataan, gadgets, di ba? Pero sa mga probinsya, andyan pa rin sila. And yung mga magulang dyan, yung mga makakamag-anak, mga kapitbahay, talagang puspusan din yung kanilang paghahanap at pagtitrain ng mga talents nila eh. Tingin ko hindi mapuputol to, hindi to mapapatid. It's just that we have to further support and complement yung mga program na nandoon sa grassroots. And siguro, isa na rin siguro sa gusto ko rin i-emphasize dito is bakit DepEd ang nagpapatakbo ng palarong pambansa. Di ba? So, ba't hindi natin ibato ito sa Philippine Sports Commission? O gumawa na talaga tayo ng isang ahensya, di ba? Kung tingin natin, inutil yung Philippine Sports Commission, kasi yung Philippine Sports Commission may sarili silang batang Pinoy. Meron silang PNG, pero meron silang youth games, di ba? So, ang dami na. So, kailangan ba natin gawin itong mga marami na to, tapos yung pondo, hiwa-hiwalay? Di ba, di na lang natin pag-isahin, magkaroon tayo ng isang universal grassroots program para that way, mas centered yung budget, mas centered yung talent search, di ba? At yung dagdag na budget, yung mga extra budget na gagamitin natin for other tournaments, gamitin natin to support yung mga atleta natin na mga mapipili. Sana, yung pagpili natin ng mga atleta, walang politika. Kamag-anak mo, di ba, kababayan mo, abutan kita ng pera, i-line up mo yung player mo, yung athlete, ng anak ko, di ba? Yun yung mga ilan sa mga Alam mo kapatid, taga Nueva Ecija tayo, di ba sa atin meron mga tinatawag na kisa. But just very recently, itong mga nagdaang mga panahon, nakikita ko na ang focus ng attention ng karamihan sa mga NSA ay explore yung possibility na makakuha ng mga foreign-based na mga Filipinos, yung mga kisa, di ba? Pero ang tutusin din naman masama yun dahil talagang pwede naman sila, Pilipino din naman sila. Pero ang point ko, mukhang nakakaligtaan natin i-develop yung mga homegrown talents natin. Hindi, kasi yan yung yung most convenient way in finding talents eh. Unang-una, kumbaga sa homegrown, kumain ng saluyot, kumain ng inabraw, yung homebred mo, kumain ng steak, di ba? Na-expose doon sa kanilang eskwelahan abroad, nakakuha sila ng technology doon, di ba? Pag kinuha mo dito, and besides, English speaking, iba dating. Konting kinis na lang. Kumbaga parang bopping na lang ng kotse, di ba? But then again, syempre, hindi dapat ganun eh, di ba? Yung mga foreign bred na to, kung magaling sila, makipag-compete sila sa mga locals natin, sa mga homegrown. Kasi itong mga homegrown na to, meron din silang sariling training eh. Meron din silang sariling mga talent, di ba, na dapat tignan natin. Yan yung nagiging issue natin sa ilang mga NSA. Swimming, for one. No, nagkaroon ng issue na ganyan, na may foreign tanker tayo, di ba, na mas prioritize daw over yung, one Filipino. Playing favorite, di ba? And then, itong tanker na to, di ba, ang ganda ng credential, pero hindi maka-deliver for the country. And then, here's one local, di ba, na nanalo ng ginto, pero ngayon, parang na-bump off. At hanggang ngayon, hindi pa tumatanggap ng kanyang sweldo, ng kanyang allowance. Pero teka muna, kapatid. Minsan titignan mo rin ang buhay ng isang atleta, hindi rin biro eh. I mean, halos buong buhay mo, i-devote mo sa training. Not to mention, syempre, meron kang mga personal struggles eh. Ibig sabihin, ito yung mga stumbling blocks na kailangan mo mapagtagumpayan. But at the end of it all, pagkatapos mo nag-alay ng pawis, nag-alay ng panahon, and so on and so forth. Pero ang nakakalungkot, pagkatapos kang pakinabangan ng bansa, dun sa nilaan mong oras, sa pinili mong larangan, marami tayong mga naging atleta na sumikat, nakapagbigay sa atin ng karangalan, pero wala din, nakalimutan natin. Ito yung nakakalungkot. That's the sad part of reality, di ba? Na habang nasa taas ka, di ba? Ang dami mong kaibigan, ang dami pumupuri sa iyo, and then eventually pag wala ka ng silbi, sino ka na, di ba? So wala eh. Ano yan eh? Human nature yan eh. Hindi lang dito sa Pilipinas. Pero ang ibig ko, ang punto ko lang dito, kapatid, parang siguro it's high time na parang sa pamamagitan nitong mga NSAs, ng POC, ng PSC, they have to come up with a program para naman sa ganun, di ba? Kahit na paano, tignan nyo naman ito dahil puta, unang sa mga nagdaang panahon na pinakinabangan nyo rin naman yung talento ng mga tao. Kumbaga parang parang opportunities after yung kanilang sporting life, yung after yung kanilang stint as athletes. May mga ibang ganyan, may mga ibang
Ngayon kasi yung mga ano natin, yung mga NSAs natin, umaasa na rin sa mga support no from private companies, mga malalaking kumpanya. Na may ibang mga ganyan, like for example, sa cycling, yung Go for Gold, pinag-aaral nila yung mga atleta nila habang tinitrain nila. So preparing them, tapos ang mga binibigay nilang kurso dito, mga sports science, di ba? Sports medicine. So eventually, para nga naman pag graduate itong mga to, they can either be coaches, they can either be physical therapists, they can either be nutritionists, na magagamit din nila, di ba? Doon sa kanilang mga programa. Alam mo, kapatid, what a coincidence. When I did some research, 1924 was the first time na nag-participate ang Pilipinas sa Summer Olympics. Yeah. And that Olympics was held sa Paris din. Paris din. Tapos ngayon na andun tayo sa Paris, ika-100 taon ng ating pagsali sa pinaka-prestigyosong torneo. Ito yung pangarap ng bawat atleta siguro, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. The grand stage. Looking back, itong 100 taon na ito, what have we achieved? May ups and downs talaga yung Pilipinas, and it's a good thing that the last edition of the Olympics, we were able to capture gold, and one of our best performances ever. Yeah. Ilan ng silvers natin, ilan ng bronze natin. Di ba? And yung long thirst natin to win a gold medal, nakuha natin. Nakuha na Through natin. Heidelin Diaz na, di ba, nagsimula din from scratch. Di ba? Hindi siya ganun nag-perform doon sa una niyang stint, gumapang siya pataas, and then hanggang sa nakamit nga niya yung gold medal. So, ang isang inaano ko lang dito is, syempre, dahil nga sa binanggit natin kanina, politika, di ba, on and off yung campaign natin, di ba? So, pag yung isang asosasyon no, ng sporting discipline, mayroong kaguluhan, naapektuhan yung pagpapadala natin. Basketball lang for one, di ba? Ilang beses tayo nasuspindi ng FIBA, di ba? Ilang beses tayo nagka-issue. Di ba? And sa boxing, may mga magagaling tayong mga atleta, nagkaroon ng problema, boxers, di ba? Tapos eventually, naagaw din ng spotlight ng show business at ng iba pang mga atraksyon, nawala yung kanilang focus doon sa kanilang craft. Kasi nga, if you're going to look at it, pag naging atleta ka, hindi ito yung career na yayaman ka eh. Makikilala ka, magkakaroon ka ng prestige. Pero meron bang pera? I mean, kagaya kunwari ni Heidelin Diaz when she won the gold. Yeah, may incentives. Paano siya? Paano may incentives nagkakaroon? tayo. Million siya. I just forgot the exact number. No? Tapos may mga support yan, especially first Yung gold sponsor, ka. Kasi may mga San Miguel, PLDT, and other sponsors no, will hop in para supportahan ka. So, marami din ang naiipon mo kung nag-perform ka, kung nagbigay ka talaga ng something no na unusual for the country, especially in sports, di ba? So, may tsamba eh. Tsambahan yung pagyaman mo sa sport. Not unless after ng career mo, di ba, pwede kang maging analyst, pwede kang kung sip-sip ka, no, mapapasok ka dun sa gobyerno o sa anumang NSA, di ba? O yayaman ka, di ba, kung magaling ka, di ba? Ang malinaw, kapatid, dito sa discussion natin is that itong sports o yung palakasan, question economics eh. Di ba? Kung titingnan mo yung kapasidad ng isang bansa, talagang nag-excel lang, yung may financial capacity. Di ba? Otherwise, siyempre, gagastusan mo pa ba yung mga ganitong ba? Unahin mo pa ba yung mga ganitong ba? Ito ba ang dapat mong prioridad? So, sa tingin ko lang, siguro, kung ano man yung nakamit natin, pasalamat na rin tayo. Di ba? Kasi yun lang naman ang investment na ginugol natin eh. Yun lang ang kaya natin eh, di ba? Ngayon, teka muna, bumalik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina. And siguro, isa-segue ko lang dahil hindi rin naman katagalan ito. Because just very recently, alam natin, yung paborito mong Gilas Pilipinas. Di ba? Siyempre, lumaban pero nabigo pa rin na makapasok dun sa last qualifying round for the Olympics. Is this something that you expected? Prior to the start of the FIBA OQT sa Latvia, no, sabi ko suntok sa buwan. Then we were able to beat Latvia, the host country, number 6 in the world, di ba, top performer dito sa Pilipinas during the last World Cup. Sabi ko, uy, may chance. Kasi among the teams na makakaharap natin doon, Georgia and Brazil, sila yung may pinakamataas na standing. Tinalo natin on their home turf. Yeah. So, sabi ko may chance to, di ba? So, nag-improve talaga tayo. Nagkaroon tayo ng malaking pagbabago, nag-ingay yung mga Pilipino, isa tayo sa nag-ingay para magkaroon ng changes sa coaching position. So, naipasok nga si Coach Tim Cone. And then, he was able to prove himself. Kaya lang,
we were saddled with injuries. Our key player, no, our most important player apart from Justin Brownlee during that time, no, itong si Kai Soto, our biggest man, no, panggulo natin sa ilalim, na injured. Unfortunately, breaks up the game, di ba? Malas talaga. So, kinapos tayo against Georgia, kinapos tayo against Brazil. But then again, yung performance natin doon, masasabi natin na very promising na for Philippine basketball. Kasi one, hindi tayo tinambakan. Number two, yung buong mundo, di ba nag-second look sa Pilipinas? And then they even praised us, no? Shaquille O'Neal and some other basketball legends, no? Nagulat at natuwa sila. Yun yung literal na ginulat ang mundo, di ba? Doon sa naging performance natin against Latvia, na isa palang maliit na country with players na talagang hindi usually as tall as other countries, tinalo natin yung isang superpower just like that. Number 6. Hindi biro yun. Talunin natin. Nabanggit mo si Coach Tim Cone. Compared doon sa kanyang predecessor, anong formula ni Coach Tim Cone? Bakit parang biglang nag-iba ang karakter ng Gilas? One kasi is Coach Tim Cone, no? Hindi ko masabi na Amerikano siya, kaya straight to the point siya, di ba? Is schematic, systematic and schematic yung kanyang system, no? So, kumbaga, yung may purpose, no? May direction, no? And syempre, since alam niya yung naging pressure nung predecessor niya, he doesn't wanna commit the same mistake, di ba? So, and then ang naging problema lang with Coach Tim Cone, ano, from my perspective is hindi siya nakinig na magdagdag ka ng mga players. So, nagkaroon tayo ng injury, di ba? Injured si AJ Edu, Jamie Malonzo, and then Scottie Thompson. So, kung nagdagdag talaga tayo ng players sa pool, hindi siya naging strict dun sa kanyang 12-man lineup, no? Eh, we could have had, no, somebody to fill in yung void, di ba? Na who could have, you know, given an extra hand doon sa campaign natin. Matagal na yung Gilas eh. Siguro mahigit isang dekada na to. Yeah, 2009, if I'm not mistaken. Mahigit Yeah, isang 2009, with under Coach Raiko Toroma. Mahigit isang dekada na, 15 years, going 15 years. Sustainable ba yung programa? Ibig sabihin, ang point ko lang is that, syempre, ang target natin dyan, yung pinakamataas, sa maximum, makapasok tayo sa Olympics. Pero ito bang idea niya ito, hindi far-fetched? Sa ngayon, hindi siya far-fetched. No? Yeah? Ano pa ba yung ating direksyon na tinitignan? It's dapat tumaas ito. No? And ako, I'd like to believe, with proper program, with siguro proper management ng Gilas Pilipinas natin, and siguro proper people na po pwede pa nating idagdag, and then Coach Tim Cone listening, no, to people na magdagdag pa siya ng additional manpower, ang tingin ko rito is very promising, yung Gilas Pilipinas program natin. And hopefully, this is the time na makikita natin yung Pilipinas going back dun sa Olympics natin. And matagal-tagal na. Matagal na. Kung hindi ako nagkakamali, the last time that we joined the Olympics was in 1972. During the Munich Games, di ba? Ang mga player ata natin dyan, kung hindi ko maaalala ko, sila Bogs Adornado, the likes of Tembong Milencio, di ba? Mga retired na. Oo, retirado na. Baka yung iba, kuwan na rin. So, ganun na rin katagal. Pero pare, ko lang, gusto ko lang maintindihan na matagal ka na nag-cover ng sports. I mean, siguro, hindi lang yan. Nakikita mo yung psyche ng mga Pilipino. Bakit hibang na hibang ang mga Pilipino sa basketball? Una kasi, it was introduced to us by the Americans. Ito yung sport na talagang namulat tayo. And then, ito yung sport na bagay sa klima sa atin. Alam mo kung bakit? Kasi we don't play football, we don't play baseball kasi nakabilad ka sa araw. Basketball usually is played in the arena. Di ba? Covered court. Di ba? And then, easily accessible. Before, ito rin yung kinakatakot ko for basketball kasi with yung development, 'di ba, left and right, 'di ba, yung overpopulation natin, nawawala na yung mga basketball court. Dati sa atin sa Cabanatuan, lumingon ka lang, may basketball court, lumingon ka sa kaliwa, may basketball court. Ngayon bahay na, 'di ba, establishmento na. So, yun siguro yung isa naging rason kaya minahal natin yung basketball. And bukod diyan, syempre na-popularize yan ng mga charismatic athletes, no, Cagers, like Robert Jaworski, di ba? Na storify nila yung isang ordinaryong Pilipino, di ba, na laki sa hirap, tapos nagsikap, di ba, nakapaglaro sa bigger stage. And then, ipinakita niya yung pagiging brusko, di ba? Pagiging matapang, di ba, na kahit maliit ka, no, basta't magaling kang maglaro, di ba? May never say die attitude ka.
Yun yung ano eh, yun yung mga gusto ng mga Pilipinong kwento eh. Kanina nabanggit mo si Justin Brownlee. Correct me if I'm wrong, pero ang pagkakaunawa ko parang allowed lang tayo ng isang Naturalized. naturalized. Sa isang tournament. During the last year's qualifying, doon sa paborito mong dating coach at yung SSBP nung mga panahon na yon, they chose Utah Jazz as Jordan Clarkson over Justin Brownlee. That time kasi hindi pa naturalized si Justin Brownlee. Yeah. Pero ang point ko, nung papasok ng Latvia game, option pa rin naman nila, di ba? Si Jordan Clarkson. Pero sa tingin mo, bakit nila pinili si Justin Brownlee? For Latvia. One is the availability of Jordan Clarkson. Yeah. NBA season. May NBA, May NBA season na. Two is more Yung chemistry? Yung chemistry and yung system. Kabisado na niya yung system ni Coach Tim Cone eh. And then, Justin Brownlee is somebody na nagiging glue guy for the team. Yeah. No? Unlike yung si Jordan Clarkson na, di ba? He took parang matters into his own hand. Diba? Solo. Although hindi ko lang rin alam kung si Coach Tim Cone na nag-coach sa kanya, baka iba yung maging takbo, di ba? So, and bukod doon, siguro, since this is not the stage na FIBA, na mayabang, kailangan maglamoroso, okay na muna tayo ng Justin Brownlee, baka mas mura. Di ba? So, pwedeng ganun, yung factor. And siguro, since nakuha na rin niya yung kanyang naturalization in time for the tournament na OQT, siya na rin yung ginamit. Di ba? And long term kasi, mas feasible na andiyan dyan yung Justin Brownlee. Although ilang taon na lang din to. Dapat meron na tayong pinapangalan ng bago. Alam po ninyo, itong ating kaibigan na si Ginoong Snow Badwa, maliban po sa pagiging konektado sa spin.ph, meron din po siyang sariling show na mapapanood natin sa iba't ibang Facebook. social media platforms. Yung link po ng kanyang programa ay ipipin po natin dito sa episode na to para sa ganun ma-follow niyo din po yung ating kaibigan. Pero ang gusto ko lamang pong maintindihan ninyo na iba po ang karakter nitong kaibigan natin. Dahil sabi nga po niya, laking Nueva Ecija po kami. Talagang pagka Nueva Ecijano, yung hilat siya ng dila, medyo iba ang tabas, matabil. Which brings me to my next point. Yung pagiging critical mo sa PBA ay talagang obvious. I mean, pinapakita mo because yun talaga yung nararamdaman mo. Yun yung nakikita Yun natin. yung nakikita mo. Gusto ko lang malaman, meron kang isang post just very recently na pinakita mo doon yung popularity ng mga different leagues. At lumalabas, I don't know if it is based on a survey o kung whatever, pero nakita natin doon na even without that, yung decline ng PBA, talagang medyo sumadsad. Bumagsak. Bumulusok. To what do you attribute itong downfall na ito? Maybe it's because unfair na yung competition eh. Hindi na balance. Why? So, siyempre, left and right, yung mga mayayamang team, yung mga malalakas sa team, sila yung patuloy na lumalakas. Yung mga mahihina, sila yung patuloy na humihina. All because yung mga players na dapat magpapalakas sa kanila, tinatapon nila, binabalibag nila papunta doon sa mga mayayaman. Di ba? Sila yung nagiging avenue para makuha ng mga mayayamang teams yung mga player na dapat magpalakas sa kanila o dapat makuha ng mga ibang koponan. So sila yung kumbaga pirang nagiging bus stop ba ng mga players, nagiging training ground ng mga players bago namin, refrigerator, yan ang term ko eh. Bago makuha ng mga malalaking team. So kunyari, si Tenten, di ba? Tenten, may potential ka, laro ka muna dyan. Diba? Pag magaling ka na Tenten, superstar ka na ng team, kukunin na kita. Papalitan kita ng mga pinaglumaan ko. How about doon sa issue na parang dominante lang siya ng iilang malalaking kumpanya? Ganun nga ang nangyayari. Kasi, una, hindi nasusunod yung salary cap. Di ba? May mga teams doon, yung mga independent teams, particularly, sinusunod nila yung salary cap. Kung 500 lang, 1,000 lang amat ang po pwede mong ibigay sa isang superstar mo. Yun ang binibigay nila. So, sa pagsunod ditong mga independent teams na to, yung mga mayayaman, makikita ng mga ibang players, di ba, pwede pala tayong alokin ng 1.5 million per month. Ang layo ng diferensya. Di ba? So, in time, tumatabang. Di ba? Yung representasyon ng isang player dun sa kanyang koponan na mababang magpasweldo, na sumusunod lamang sa batas. So, ito yung mga dapat ma-address. Ito lang bigyan ko lang ho kayo ng matinding halimbawa. Silipin ho ninyo yung social media accounts ng mga PBA players mula sa mga malalaking team. Silipin ho ninyo yung
social media accounts, Instagram na lang, yan, mabilis yan. Yung mga players na naglalaro sa mga independent teams, makikita ho ninyo yung pagkakaiba. Ito rin bang dahilan kung bakit marami tayong magagaling na collegiate players? The likes, for instance, of Third D. Ravenna. Itong si Lakay, si Renzo Bando. Renzo Bando. Itong si Dwight Ramos. Mas pinili na Maglaro to abroad. compete overseas kesa magpa-draft sa PBA. Malaki kasi alok doon. Ah. And one, no, and number two, no, may opportunities di ba? And number three, bragging rights yun. Oh, andi dito ako sa abroad. Kayo, andyan pa rin kayo sa Pilipinas. Di ba? So, meaning to say, doon sa mga na nakuha nila na recognition doon sa kanilang paglalaro, di ba? Parang international yung kanilang dating. At syempre, ang pinaka-bottom line pa rin dyan, malaki sweldo doon. Di ba? Ito naman ngayon yung sumisira sa PBA at Philippine basketball natin. So, ito yung posibleng maging problema ng Gilas development natin. Kasi yung mga players na instead maglalaro sa atin at madidevelop natin, most of the time, hindi available to train with the team kasi nasa abroad sila. So, physically impossible for them to join yung mga regular practices natin where in fact, dapat tuloy-tuloy yung mga ensayo natin. And bukod doon, itong mga players na ito, na OFW natin, di ba? Ang tinetrain nilang mga kalaban, yung mga future na makakalaban din natin sa Asian tournaments, di ba? Yung mga Japanese, ang bilis na sumagitsit pataas ng kanilang development. Di ba? Kasi ang dami natin hindi lang mga Filipino, mga expatriates na players ang nando doon. No? May mga foreigners sila, na mga Amerikano, from Europe, di ba? So, talagang itinaas nila yung antas ng kanilang paliga para karoon ng effect dun sa development ng kanilang mga athlete, ng mga kanilang mga players. And at the same time, ma-improve din yung level of basketball ng kanilang bansa. Korea, ginagawa din yan. China, ginagawa din yan. And Taiwan. Yeah. Ibig ko bang sabihin na baka it's high time siguro na kagaya nito, yung mga players natin ng national team, lahat ito kisa lang din naman sa mga professional teams natin dito sa PBA. Do you think para siguro mas focus tayo? Kailangan ba magkaroon talaga tayo ng mga players na solely talagang para sa national team? Dapat ganoon talaga Yan yung original idea ng Gilas Kaya may Gilas, ito yung mga yung players cadetship, parang ito ganun. yung mga players na talagang ang sole purpose lang to train, di ba? And to be exposed playing for the national team. Kaso ano nangyari, di ba? Eventually, after 3 years, na-attract sila maglaro sa PBA. Kasi that time, baligtad. No? Gilas ka, so sweldo ka lang ng ganito, PBA, aalukin ka ng ganito. Di ba? Pag naglaro ka dito, o simula ka muna sa ganitong presyo, tapos eventually, di ba, 6 digits, 7 digits yung susweldohin mo. Di ba? So, mawawala na naman yung focus mo, yung attention mo. Kasi imbes na playing for the national team, you'd rather play for the PBA. Which is iba naman ngayon. Instead na mag-Gilas ka, mag-abroad ka muna. Di ba? O magsisi ka pa ng ibang mga opportunities. May iba nga, sumusubok pa sa Europe Di ba? Sila De Leon naglaro sa abroad. Teka muna. Kanina nabanggit natin yung PBA. Nag-agree tayo. Siguro ako din. Hindi lang base doon sa nabasa ko na post mo. At siguro, yun yung talagang realidad na nakikita natin on the ground. Mukhang to salvage yung kanyang popularity at yung kanyang glory, mukhang may bagong pautot ata ngayon ng PBA. Yung 4-point play. Ano ba yun? Can you walk us through Yung 4-point spot po, no, yung usual na nakasanayan nating ring, di ba? Ring. Half court muna tayo. Okay. Di ba? So, baseline. And then, meron tayong free throw line, yung keyhole. May rainbow, that's a 3-point line. Ngayon, a few meters or about 4 feet from the 23 feet ng 3-point rainbow territory, maglalagay ho ng isang guhit doon. That's the 4-point mark. No? So, pag doon ka tumira, 4 points yun. Yan ay proposal pa lang nila? Hindi, in-approve na to. Okay. I-implement na to ngayon. So, nagtaka ngayon yung mga maraming basketball fans and even ako. No? Kasi, at a time na tinalo natin yung Latvia, at a time na tayo yung Asian champion, ba't tayo nag-implement ng ganitong ruling? Which is totally different from what is being implemented sa FIBA. Di ba? So, nakakalito. Di ba? So, siguro, katwiran nila is mas mai-improve yung shooting ng mga Pilipino. Di ba? Kaso, di ba, will it be logical if we're going to play abroad internationally sa FIBA tournaments, titira tayo ng malayo where in fact 3 points lang rin yun. Di ba? So, makakasanayan natin yung mali. And besides that,
ang pinaka-benchmark po ng basketball sa buong mundo is the NBA, hindi yun nila in-implement yun. They broached the idea 10 years ago in 2014, pero up to now, hindi yun nila ini-implement. Kasi may opposition from the coaches, no? After recommendations, and then, I think hindi pa rin time talaga para baguhin mo yung complexion ng basketball. Di ba? So, ang pinagtataka lang natin, bakit natin ito ini-implement? So, Sabi if nga ni implement- Coach Shengyao, with the implementation of the 4-point line, it's either we're geniuses, kasi tayo nauna, di ba, or idiots. Kasi pag pumalpak itong sistema na to, mukha tayong tanga sa buong mundo. Exactly. Actually, pinag-uusapan tayo ngayon, pinagtatawanan tayo ngayon. So if implemented, ito ang kauna-unahan na ganitong Sistema. Actually, ginagawa yan sa Big Three. Amateur yun. Yeah. No? Sa American Basketball Association, yung mas mababang liga sa NBA, merong 4-point line pero yung halfway mark yun. Yeah. Di ba? So, hindi pa rin yung 4-point line na nakasana. Sa North Korea, ginagawa ito. Pero ano ba naman yung North Korea? May sarili nga silang mundo. Mag-free throw ka nga doon, mag-BTS ka, ibabawas sa puntos mo eh. Di ba? So, ang tanong ko kasi dito, for a basketball rabid country like the Philippines, why do we have to implement this on a league na pinakasikat, no? At yung pinaka-numero uno nating liga. First, Asia's Play for Pay League pa yan. What is the purpose? Kaya natin ito ini-implement. Up to now, hindi ko alam, di ba? Kasi maraming dapat na ibang bagay na i-address yung PBA, di ba? Parity, di ba? Unfair trades, di ba? Farm team issue. Yeah. But ito yung una nilang naisipan na, di ba, ibigay sa publiko na nanghihingi lang ng mga pagbabago para mas maging exciting at, di ba, dumugin ulit sa mga venues yung mga laro. So, pagka yun. natuloy yung susunod na At laban mukhang mo, lalabas tayo sa Abante TV na, Yeah. sa Billionaire. kumusta mo ko sa ating kaibigan na si Spy, Ray Marfil. Si Ray Marfil, si Boss Pai, tsaka Boss Hill Kabakungan. Anyway, maraming salamat kapatid dun sa pagpapaunlak mo sa aking Salamat din sa paanyaya. At muli po, nagpapasalamat kami dahil patuloy yung sinusubaybayan ang programa ito. This is only our second episode pero gaya ng nasabi ko nung mga nakakaraan, patuloy nyo kaming masusubaybayan sa aming mga social media platforms at sa aming mga pages and account na matatagpuan nyo naman dito sa ilalim ng mga screen ninyo. Ito mong napag-usapan natin ay nagbigay ng maraming impormasyon sa atin at kalinawan. Dahil alam naman po natin na yung sports ay isa sa pinakapaboritong pastime ng mga Pilipino. So, ang malinaw lang po sana, wag nating gamitin yung ating mga atleta sa larangan ng pamumulitika. Kundi bagkus, tulungan natin sila para nang sa ganon, maging daan yung pagtulong natin na ito para makapaghatid sila ng karangalan sa ating bayan. Muli po, ito si Tenten Tugaf, nagsasabi sa inyong lahat, magandang gabi at maraming salamat po.